Bali yung mga nauna pong sintomas, ito po ay yung sobrang takot. Sobrang takot po kayo sa lahat. May kaunting nararamdaman, natatakot na po kayo. Akala mo may malala na po kayong sakit. Kasi lahat naman po ito kasi na babanggitin ko. Ito po ay common talaga sa sa taong mayroong anxiety. Anxiety disorder pag mayroon ito. Kaya ang lahat ng babanggitin ko po ay common talaga. Base po sa aking experience, ito po ay naramdaman ko po lahat. Pangalawa po natin, hirap po kayo huminga. Nahihirapan po kayo huminga dahil nga po pag sobrang nag-iisip po kasi kayo, nagpo-produce po si nervyos ng acid, doon po nahihirapan po kayo huminga. At saka yung pangatlo po natin, masakit po ang dibdib at likod. Sa sakit ng dibdib at likod, nandun po yun pag huminga po kayo ng malalim, o di kaya mag-ubo po kayo ng malalim. Pag naganyan lang po kayo, masakit po yan sa likod, pati dibdib. Tapos pag nag-ubo rin kayo, yun po maramdaman mo yung sakit na akala mo mayroon ka talagang sakit sa baga. Kaya pag nararamdaman mo yan, sakit sa likod at saka sakit sa dibdib, doon na po yung papasok sa isip mo na magpa-ECG ka uli, magpa-chest x-ray yan. Laging nasa isip mo. Pangapat po natin yung masakit ang ulo. Masakit po yung ulo nyo, nagsisimula po rito sa may sentido hanggang po yan, hanggang batok. Masakit, mabigat na parang nangangalay yan po ang nararamdaman. Yun po ay kasi pag sobrang nag-iisip po kayo kaya sumasakit ang ulo nyo. Minsan kulang sa tulog kaya sumasakit po ang ulo nyo. Panglima po, yung sobrang hilo na akala mo matutumba ka, masusubsob ka. Kasi feeling mo, kahit nakaupo po kayo niyan, para kayong dinuduyan-duyan, parang ginaganyan-ganyan kayo yan. Yun po ang feeling nyo. Pero ramdam na ramdam mo po talaga na para kayong dinuduyan. Kaya yan po, sobrang hilo. Yun po yung panglima natin. Yung pang-anim naman po, yung nangangawit po yung panga nyo, yung dito nyo. Nangangawit po yan, parang hirap po kayong ibuka, tapos parang umakyat dito sa batok. Ganun po yung mga nararamdaman. Nangangawit po yung panga, pang-anim po yun. Ito po mas matindi yung pang-pito. Para po kayong mababaliw, para kayong nawawala sa sarili. Ganun po. Kasi pag sobrang takot nyo na po, nagpapanik attack kayo, kaya ganun po yung nararamdaman nyo. Para po kayong mababaliw. At saka ito po ang madalas nararamdaman talaga, pangwalo natin. Masama po ang pakiramdam. Akala mo may lagnat, minsan umiinit ng katawan. Akala mo may lagnat ka. Pag nag-temperature ka naman, normal naman po yung temperature mo, 36 or 37, ganun lang po yan. Normal po na umiinit po ang katawan at masama ang pakiramdam. Pang-siyam po, nanlalabo ang paningin or nagbablur po. Ano rin po yan, kasama rin po sa mga sintomas natin, yung panlalabo ng paningin. Feeling mo yung mataas na yung astigmatism mo. Kaya pag pagawa ka po ng salamin, ganun po yung magiging result sa inyo na ng doktor, astigmatism. Ito, number 10 po. Bali, po ito. Mararamdaman nyo po ito pag nagpa-panic attack po kayo. Takot na takot po kayo mamatay. Yan po ang nasa isip nyo pag nagpa-panic attack po kayo. Yan po ang napakahirap na nararamdaman. Kasi feeling mo, katapusan mo na talaga. Takot po kayo mamatay. Number 11 po, namamanhid po yung kamay at paa nyo. Namamanhid po yan. Pati balakang mo, para siyang namamanhid na walang lakas. Pang-12 po, masakit yung tiyan, pati kasama yung parang papunta rito sa may gilid. Masakit ang tiyan, pati tagiliran. Kasama po yan sa sintomas ng sa GERD po yan. At saka yung sakit nyo po pala sa tiyan, feeling nyo po yung parang bloated kayo. Yung parang puno kayo ng hangin. Kasama na rin po dyan yung nagdidighay kayo, nautot, kasama rin po yan, nagdidighay. Yan po ang pinaka-main symptoms ng GERD. Pero kasama na po sa anxiety. Bali po ito pag mayroon po kasi kayong GERD, mayroon din po kayong anxiety, bali magkakambal po yan. Mayroon po kayong anxiety, pwede pong mauna sa anxiety bago po kayo nagka-GERD.
mayroon din pong nauna si GERD bago po kayo nagka-anxiety. Ganun lang po yun, kaya normal ang mga sintomas na ganun nararamdaman. Bali namimix na po ito. Ito pang 13, very common din po ito. Yung makabog po ang dibdib. Yan, makabog ang dibdib na parang kinakabahan kayo. Kaya po makabog ang dibdib. At naninikip. Yan po. Number 14, nanginginig ang laman. Yan, nanginginig ang laman. At nangangatog. Yan. Nanginginig siya. Parang feeling mo kahit wala kang ginagawa, pag pinakiramdaman mo siya, para siyang nanginginig. Ganun po yung feeling niyo. Kasi para kang gutom, kaya wag po magpagutom. At saka kumain po sa tamang oras. Every 3 hours kumain po kayo para hindi po manginig. Number 15 po, nangihina po kayo. Nanlalambot yung mga buto-buto nyo, mga kasukasuan nyo. Nanlalambot po yan. Yan po yung number 15 po natin. Number 16, mabilis po kayo magalit. Yung irritable kayo lagi. Yung feeling mo na kaunting dahilan lang, nagagalit na po kayo. Yan. Sintomas po yan ng anxiety, mainipin. Opo, yan. Pang 17 po natin, para po kayong makukulaps. Yan, madalas ko po naramdaman dati. Para kayong makukulaps na mawawalan po ng malay. Yan yung feeling mo lagi. Pero sa loob po ng 1 year and a half, hindi naman po talaga nangyari sa akin na mawalan ka ng malay. Pang 18 po natin, feeling mo, punong-puno ng hangin yung ulo mo. Feeling mo parang nakalutang ka, para kang pag naglakad ka parang na-outbalance, parang ganun po siya. Diyan, natatakot ba ako pag ganun ang nararamdaman ko kasi lalo na pag nagmumotor ako, akala mo nag-ano ka na, parang lumulutang ka sa area po na nararamdaman ko. Mahirap po yan, nakakatakot. Pang 19 po natin, pumupurol po ang isip natin at nabubulol po tayo magsalita. Yan. Yung parang ibig ko sabihin na pumupurol ang isip. Yung parang babanggitin mo na, yung may naisip ka na babanggitin, tapos pag babanggitin mo na, nakakalimutan mo. Kaya po yung parang napupurol ang isip. At saka minsan po nabubulol po kayo magsalita kasi nga po parang pag nangangawit po yung panga nyo, yung dito nyo, dalawa, yan parang para po kayong nabubulol. Kaya nakakalimutan nyo rin po yung mga sasabihin nyo. Pang 20 po natin, natuduwal po kayo. Yan, natuduwal. At nagsusuka. Lalo na po sa sa umaga pagkagising nyo po, o di kapag maliligo na kayo. Ganyan po yung feeling ko lagi nun. Lagi akong parang naduduwal. Tapos may plima, parang hindi mo alam na kung anong klaseng plima na mayroon. Kaya ganun po yun. Totoo po yun. Kasama po yan. Pang 21 po natin, yung para pong may bara rito sa lalamunan. Yun po yung minsan feeling mo para po kayong sinasakal. Kaya nahihirapan po kayong lumunok minsan ng ng pagkain. Yan. Kadalasan po yan, nasa symptoms po yan ng GERD. Ito, pang 22 natin. Ito talaga, common na po talaga to sa anxiety. Mahirap din po ito. Kasi karamihan ng may anxiety, ganito po ang nangyayari. Hirap po makatulog, hindi po makatulog. Ganun. Hirap sa pagtulog. Yan po ang pinaka-common ng anxiety. Ang iba po talaga hindi makatulog. Pero nasa una lang po yan, malalagpasan nyo rin po. Nasa una lang yan, kasagsagan ng anxiety, kaya ganun po ang nangyayari. Pang 23 po, yung napipil nyo pagkagising nyo po sa umaga, parang may plima po sa lalamunan nyo, na parang puti po siya, parang malapot. Ang tawag po dyan parang parang likido. Opo. Kasi pag nakahiga po kayo, pag hindi po kayo nakatagilid, gano'n. Kaya dito parang umaakyat yung likido sa hindi nyo po nailalabas. Naiipon po yan dito. Kaya pag dating ng umaga, parang napipil nyo po yan na mayroon pong klima na nakabara rito. Pang 24 po natin, parang kang sinisipon. Yung parang kang sinisipon na pag sininga mo, parang wala naman. Parang feeling mo lang sinisipon ka, parang kumakati lang sa ilong. Tapos yung iniisip mo na feeling mo, may sipon ka na. Ganun po. Isa rin po yan sa sintomas ng GERD. Number 25 po, umiinit po yung sikmura nyo. Umiinit.
na umaakyat po siya hanggang dibdib. Yan po yung tinatawag natin na heartburn din po yan. Yung parang umiinit galing sa sikmura, umaakyat po sa dibdib. Umaakyat po yan sa dibdib. Number 26 po, takot po kayo lumabas mag-isa. Yan, isa po yan sa sintomas. Parang ano po yan parang phobia, hindi mo alam, natatakot ka lang, takot ka sa liwanag, ganun. Takot ka mag-isa, ganun. Takot ka lumabas mag-isa. Gusto mo lagi may kasama ka, lalo na pag natutulog, parang gusto mo may katabi ka, para komportable at kampante ka. Pang 27 po natin, mabilis po kayo mapagod or hinihingal po kayo, ganun. Mabilis po kayo mapagod, may ginagawa lang po kayo, konti lang ginagawa nyo, bilis po kayo mapagod, akala mo may sakit na kayo sa puso, kaya iniisip mo lagi po kayo magpa-ECG. Number 28 po, sobrang pag-aalala. Nag-aalala po kayo sa mga nararamdaman na baka may mangyari sa inyo o baka katapusan nyo na, mga ganon. Kaya kayo nag-aalala. Number 29 po, mabilis po kayo makalimot. Yan. Alam mo, pag may inutos sa inyo, parang nagsabay. Ang isa, magagawa mo. Pero yung pangalawa, iisipin mo kung ano na yung inutos sa'yo. Parang ganon. Pag nasa trabaho po kayo, ganon. Bilis po kayo makalimot. Kasama po yan sa mga sintomas ng anxiety disorder. Ito po, mahirap rin po ito. Pang-tatlong po natin. Feeling nyo po para kayong atakihin sa puso. Yan. Lalo na pag inihingal kayo, may nagawa na medyo mabigat, feeling mo may sakit na po kayo sa puso. Kaya yan ang lagi mong nararamdaman na akala mo aatakihin po kayo sa puso. Yan. Yung parang may tumutusok-tusok po dito sa dibdib nyo. May tumutusok-tusok. Tapos, minsan parang gumuguhit, mapaparay ka. Aray, nagugulat ako niyan dati. Yung parang may gumuguhit dito, bigla lang gumuguhit. Dala po yun ng acid, kaya ganun ang nangyayari. Nararamdaman ko rin po yan, lipat-lipat yan, dito minsan, dito sa kaliwa. Yan. Ganun po pag mayroon talagang acid ang isang tao. Pang 32 po natin, laging iniisip na may malala kang sakit. Ganun laging iniisip mo. Yan po yung feeling mo lagi. Kasi pag may mga nararamdaman, isipin ka agad na may malala akong sakit. Ganun. Kasama po yan sa mga sintomas ni anxiety. Pang 33 po natin, nagpapawis po yung kamay. Ito nagpapawis. Paa. Yan po ang sign ng nagpapanic attack po kayo. At saka yung parang may umuugong sa tainga mo. Yan po, magpapanik attack po kayo. May parang tumutunog sa tainga. Magpapanik attack po kayo yan. Yan, kasama po yan. Pang 34 po, yung parang hindi ka makontento or hindi ka mapalagay sa sarili mo. Ganun. Parang lagi kang, kailangan gusto lagi. Pag may nararamdaman, parang hindi mo na alam kung anong ginagawa mo. Ganun po. Parang hindi po kayo kontento. Parang hindi mapalagay yung sarili niyo. Ito po, pang 35. Wala po kayong gana kumain. Ayan. Kasama rin po yan sa sintomas na wala po kayong gana kumain. May mga mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Pag ganun lang po kasi ang nararamdaman nyo, na dulot lang din po ng nervyos, anxiety disorder, kayang-kaya po natin malalagpasan yan. Sa lahat po kasi na nabanggit ko dito sa video na to, yan po ay base sa aking experience na napagdaanan ko at sa ngayon nalagpasan ko, okay na po ako. Wala po akong ininom na gamot, hindi po ako nagpa-check up sa psychiatrist, pero nalagpasan ko po siya dahil po sa lakas lang po talaga ng loob na lagi kong iniisip na kaya ko to. Kasi alam nyo guys, sa paulit-ulit, sa loob ng 1 taon at kalahati, sabi ko mag-iisang taon na tong sa akin kailangan may gagawin talaga ako. Hindi ako pwede na wala akong gagawin dahil alam ko na paulit-ulit lang ang nararamdaman ko. Kaya hindi ako pumayag na ganun lang ang mangyari sa akin. Kasi iniisip ko na huli na totoo talaga na wala akong sakit. Kasi
clear naman po lahat yung mga lab test ko na nirequest po ng doktor sa akin. Kaya iniisip ko na bakit po ako matatakot sa mga ganong nararamdaman. Dahil ang totoo pala, imahinasyon lang po pala natin yun. Nasa isip lang. Kung ano yung dinidikta ng isip, yun po ang nararamdaman natin. Kaya ganun po ang gawin natin. Huwag po tayong magpakontrol sa ating isipan. Dapat tayo po ang mag-control sa isip natin. Kaya natin yan guys. Mahirap labanan pero malalagpasan po natin. Kasi sa totoo, ang taong may anxiety,